Kumusta mga guys? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Taxi. So ngayong araw, another update naman tayo. About naman to sa politika natin, sa politika ng ating bansa. So ang video ito ay mula kay News Board. So meron to kumagat, nakakapasok lang, nagkagulo na duthat sa PBBM na huli ang nangyari. Grabe, na-shock si Willie Rebillame. So ano kaya naman? So yan yung alamin natin. So again, bago natin simulan, the News Board, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoids. So mga kanoys, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang, nagkagulo na. Duterte, PBBM, nahuli ang nangyari. Grabe, na-shock si Willie Rebillame. So bakit kaya na-shock si Willie Rebillame? So again, the News Board Philippinoids, like, comment, share, subscribe. Stop. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Marcos Duterte, parang mga nagkagulo na. Power Ranger, At Willie Rebillame, nagulantang. Matapos ang sunod-sunod na berada ng mga Duterte, lalo na ang binubuong rally ng INC, sunundan pa ito sa pagpapakilala sa mga tatakbong senador ni Duterte. At hands-on talaga si Tatay Digong sa mga senador niya, Actually, to be honest guys, pasensya talaga kayo, pero huwag nyo nang iboto si Robin Padilla, Huwag na kayo magdagdag ng artista sa Senado, Please lang. Ay, nandyan pa si Philip Salvador. Si Willie pa. Sus, Diyos ko, ang daming artista sa Senado. Dati nabudol kasi ako dito kay Senator Robin, Diba? Yung sobrang taas ng expectation natin na sige, iboto natin si Robin kasi parang astig to, parang matapang to pagdating sa mga ganyang usaping WPs or whatsoever. Tapos nung nanalo, biglang nag-iba yung ihip ng hangin, ang naudlot na kodita sa Senado para pigilan sana ang impeachment ni Inday. Abay heto at sinupalpal ang mga di umano'y kabadong galawan ng mga Duterte. Si Marcoleta, kahit pasuportahan niya ng iglesia, hindi mananalo yan. Itong sa pinakakanan si Philip Salvador, wala na. Wala na dyan. Wala nang mananalo pero dyan. Pero din tayo pwedeng magpakampante dyan, Kasi kahit paano, meron din silang baka magulat na lang tayo this April, May, or Feb, March, April. May gawin silang mga atake na pwedeng makapagpanalo sa kanila. Ay, nako. Yang magkatabi, si Bato at saka si Bongo, yan sana ang pinakamalakas na pambato naman yan kasi incumbent. Pero wala na ngayon. Kaya kung noon, kinakantsawan nila yung 8 diretso sa inodoro, sa basurahan, di diretso itong mga ito. Pero nakiusap si Duterte. Sabi ni Duterte, kumusta kayo? May pictorial kami dito para sa Senate slate. Sana iboto ninyo straight. Maasa pa si Duterte iboboto yan ng straight. Isa nga lang, hindi nabuboto ang tao dyan, straight pa. Anyways, participant pala kay Attorney Enzo, so sa kanya yung video. Siya yung nagsasalita dito. So, participate. Nangangarap ng gising itong si Digong. Ang pinakamalakas na nga dyan na pwedeng napambato nila, si Bato at si Bongo. Ang problema ngayon, yung mga investigasyon ng Kamara, yung Quadcom, yung mga kay Sara, ay sirang-sirang Duterte. Ang isa pa si Willie Rebillame, hindi nila sinasama. Mukhang si Willie Rebillame dumidistansya sa kanila Ay, hindi siya pala. Tumalino pala si Willie Rebillame. Pero malay natin lulusot to kasi naging matalino Hindi siya sumali sa sa grupo ng may issue. Kasi kung sumali to, wala. Baka unang salang niya sa pagsisenador, wala. Bagsak agad, 'di ba? So, pala to? Si Philip Salvador doon. Ewan ko kung lulusot yung taong yun. Pero sana naman hindi, kasi nakakasawa na maglagay ng artista dyan, Pasensya na. Pero para sa akin, no to artista na talaga. Ito. Walang lulusot dyan. Ang may posibleng lumusot lang dyan, si Bato at saka si Bongo. Pero, si Bato nga wala na talaga Hindi tulad nung panahong presidente si Duterte. Talagang itong sila Bato sa si Bongo, ikinampanya talaga yan ng mga mayor governors kasi ipinili talaga ni Duterte yan. Inamin nga ni Bato napanood niyo yung interview ni Bato. Pupunta raw sana siya sa isang lugar, sa isang gobernor, kasi piyesta. Sabi daw ng gobernor sa kanya, Senador, huwag ka nang pumunta dito sa akin. Huwag ka na, maawa ka naman kasi kapag pumunta ka dito. Kawawa. Pinagtabuyan Kawawa naman. Magagalit sa akin ng Malacanang. O yan.
Lalo namang uminit ang ulo ng mga Duterte supporters nang malaman kumakalap na ng pirma itong si Castro sa Kongreso upang matuloy ang impeachment ni VP Sara. So, Congressman Castro? Hate ko din tong Yes, Mr. si Chair. Castro ha, kasi ano to parang pro-China to Basta lahat ng nag-ano sa akin na nag-disturb sa akin, pipirma kayo sa impeachment complaint ha. Joke lang. Joke lang. Thank you, Mr. Chair. Basta lahat ng nag-interject ha, pipirma kayo. Mamaya, dadaling ko na yung endorsement. Biro lang, Mr. Chair. Mr. Chair, Para masaya. Kasi with the permission of Congresswoman. Sige, Mr. Chair, pipirma ko yan mamaya. Sa pinag-usapan nito sa presyo, hindi ko alam sino nagsisinungaling Sa hindi nga pagsipot ni Willie Revillame sa photo ops ng mga Duterte, abay mga DDS, tinawag na traidor itong si Kuya. Diba? Ganyan kapangit yung ano nila, men. Yung fandom ba nila yan? Na parang grabe sila, men. Kahit siguro si Bato, si Robin, magkamali lang sila, men, na parang yung kay Robin Padilla ata yun, na parang sinabi ni Robin na ang maglalaban is si Tulfo, si Romualdez, si sino ba yun? Something like that na mga politiko, tapos hindi sinali si Sara. Sobrang nanggagalaiti sila. Diba? Like, kahit mga kakampi nila, willing nilang ilaglag or hamakin kapag hindi nila nagustuhan yung mga sinasabi. Paano na lang, men, kung factual yung sinasabi. Ayaw pa rin lang tanggapin Nakakainis. Kaya nga itong confidential funds na to, wala. Like, dinededma lang talaga nila, men. Pumahanap sila ng ibang butas na pantapal. Like, never ba silang, hindi ba nila questionin yung sarili nila na, saan kaya nilagay ni VP Sara yung confidential funds niya? Sino kaya yung piatos na yun? Chichirya yung piatos na yun Di ba? Bay tinawag na traidor o balimbing itong si Kuya Will. Dahil nga bago daw ito tumakbo sa pagkasenador, nagpaalam pa sa Malacanang. Ano naman ngayon kung nagpaalam siya? Di ba? Di ba mas maganda yun? Parang magpapakita ng respeto. Dahil kaibigan niya rin naman si Pangulong Marcos. So walang problema dun. At least Duterte siya, no? Kaya dapat magsaya nga kayong mga Duterte supporters Pero ang ginagawa nyo, kahit kakampi ninyo, Diba? binibira nyo. Kahit pa wala kayong matibay na rason. Kumbaga yung naratibo ninyo na traidor, yun na yun. Grabe yung Kahit pa anger walang issues nila substance. Ganyan ang mga Tama. DDS. Gullible. Boom. Mga uto-uto. Tama po ba? Well, kung sasabihin nyo, hindi kami uto-uto, no? Well, anong tawag ninyo sa ginawa nyo kay Robin Padilla? Itong mga nakaraang araw lang o nakaraang linggo, tinawag nyo din siyang traidor. Bakit? Dahil lang sa hindi niya binanggit si Inday Sara na tatakbo Diba? sa 2028 Alam naman nila, men, bilang na if ever, yun nga, ma-impeach si Sara now, wala na, tagilid na siya sa pagka-presidente. Diba? So, malay mo, yun din yung reasons ni Robin Padilla. Bakit hindi niya binanggit si Sara Duterte? Kasi malabo naman na talaga. Parang lang yan yung pagtakbo ni Kibuloy sa Senado. Mag-senador si Kibuloy. Malabo. presidente. Ang binanggit niya, si Speaker Martin, si Senador Tulfo, at si former Vice President Leni Robredo. Yan lang yung mga binanggit niya. Abay galit itong mga DDS, binira, at binatikos itong si Robin Padilla. Sinabing hindi na daw makakaulit. Well, mga kababayan, maganda naman yung sinabi nyo na hindi naman makakaulit. Talagang hindi na makakaulit. Robin Padilla, sa Senado. Isipin nyo na lang mga kababayan, no? Tama nga si Atty. Enzo sa sinasabi niya na ibasura na natin lahat ng mga tumatakbong kakampi ni Duterte sa pagkasenador. Isipin nyo na lang mga kababayan, kung yang mga yan, nanalo pa, ewan ko na Kayo lang. guys, gusto nyo bang ibasura yung mga tawag dyan, inanon ni Duterte ng mga senador? Kasi ako dati, siguro si Bato, si Robin Padilla, wala, laglag na talaga sila. Kasi yun nga yung ginawa nila nung time ni Kibuloy. Parang medyo na-dismaya ako sa kanila doon Na imbis mga senador sila, nag-take side pa sila sa tao na kakampi nila or friend nila, di ba? So, ganun ba yun, men? Ganun ba yung kapag ka-senador ka? Need mo bang, mag-stick sa friend mo kahit na ano pa man yung ginagawa niya, pinagagagawa niya? Or ano ba yan? Dahil ba may mga samkaing utang na loob? Ang pangit, di ba? Senador ka, men, ibinuto ka ng taong bayan, so why protect isang tao? Diba? So, siguro kung kung concern ka talaga sa taong yan, idaan nyo sa tamang proseso. Hindi yung kayo mismo yung kumi-question sa tamang proseso.
Kung hindi nagagawa ng batas yung mga yan, mukhang gagawin lang nila, gagawa ng pelikula, kakanta. At ito, mga kababayan, no? Isa sa mainit na pinag-uusapan ngayon, itong kudeta Yun lang. sa Senado. Totoo nga ba? O chismis lang? Well, eto mga kababayan, kung matatandaan ninyo mga kababayan, nag-umpisa ito nung tinapyasan ng Kongreso yung 2 billion na proposed budget ng OBP. So, tinapyasan yan. Pagdating sa Senado, aprobado. Tanggal yung 1.2 billion. No? Tinapyasan talaga. Approve sa Senado. At 18 senador ang nag-confirm yan. Ang nangyari, mga kababayan, nabulabog itong mga Duterte. Sa tingin nila ngayon, no? Sa tingin nila, since merong impeachment, kabado sila, baka pagdating sa Senado, talaga matuluyan itong si Inday Sara. Dahil nga, nakita nila na 18 yung bumoto doon sa budget ni BP Inday Sara na tapyasan. 18. So, yun, hindi din natin sila masisisi kung yung ibang mga senadores dyan is naging balimbing sila kasi siguro for survival na rin nila. Wala, I think ito talaga yung yung time na katapusan ni BP Sara. Pero ewan ko kung aabot yung impeachment nila bago maghalalan Ewan ko rin kasi baka next time madagdagan yung mga senador na kakampi nila, wag naman sana. Kaya gumawa sila at sekretong plano na kudeta na patalsikin itong si SP Cheese Escudero. At ang uupo, si Villar. Alam naman natin si Villar. Talagang yan, Duterte yan. At bago pa yan mga kababayan, eto. Ang umuupong Finance Committee dyan sa Senado ay si Senator Grace po. Kumbaga siya yung humawak nung finance. Siya yung isa sa mga nag-approve kung bakit tapyas yung budget ni Inday Sara. Ngayon ang gagawin ng mga yan, pag nag-success yung kudeta na yan at umupo si Villar, isya-shuffle yung mga committee. At malamang sa malamang papalitan itong si Grace po. At ang ipapalit dyan, syempre yung tuta mismo ng mga Villar. Sa madaling salita, kakampi ni Duterte yung ilalagay dyan para isalba yung budget ni Inday Sara. Grabe, sobrang predictable na nila ngayon nababasa na yung mga plano nila o yung mga igagalaw sana nila malas. Pupumbay kami na mangyayari. So yun na yung parang last resort na ng mga Duterte para makuha nila yung inaasam ni Inday na 2 billion na pondo ng OBP. Pero yun nga lang mga babayan, no? Pero yun nga lang naudlot dahil meron di umanong isa o dalawa o tatlo o ilan pang mga senador sa nasabing 12 na bumuo ng kudeta ay bumaliktad at kinanta sa media na merong namumuong kudeta para patalsikin si Escudero. Dalawa po yan ang sana yan, hindi plano. sila magtagumpay. Sana hindi talaga sila magtagumpay kasi kung magtagumpay yung mga yan, ewan ko na lang. Una, para pigilan na masibak sa pwesto itong si Sara Duterte. Kahit pa mag-push through sa Kamara yung impeachment. Pagdating sa Senado, hindi naman nila igigilty itong si Sara. Pangalawa, a-approve ulit yung 2 billion na proposed budget ng OBP. Bakit Yun ba yung plano hinahabol mga nila kababayan. yung 2 billion? Ano ba yan? Para saan ba yan? Kasi, I don't know. Malapit ng election So, ewan ko rin kung saan nila gagamitin talaga. Ayun. Ano sa tingin nyo guys? Comment nga kayo sa baba. Ayan. At buti na lang, nagising-gising yung mga ibang senador na, teka muna, mukhang may mali. Kaya, ayun, ikinanta sa media, mga kababayan. Well, isipin nyo na lang, yung 12 na senador na yan, kung sino man dyan, yung bumaliktad, salamat. Pero, iisa lang ho, ang ibig sabihin yan. Traidor talaga. Iniisip lang nila, yung pansariling interest nila. Bakit nga ba pipigilan ng mga makaduterte dito, sa Senado, yung pagdinig? Kung sa tingin naman nila, wala naman talagang kasalanan. At eto pa, mga kababayan, bago natin makalimutan. Diba? Kung hindi na, ganyan din yung nangyari kay Kibuloy Walang kasalanan pero ayaw nilang palantarin. Ano yun? Takot ka sa justice ng Pilipinas. My God. Bago po tapyasan ni Senador Grace po yung budget ng OBP o i-approve, sabi niya may isang kondisyon. I-approve namin itong 2 billion. Ibabalik namin kung may ipapakita mo yung mga dokumento. Sa madaling salita, magbigay siya ng mga document na magpapatunay kung saan niya nga ba dinala yung confidential funds. Kung nagamit ba ito diba? Sa tamang paraan. Yan lang naman Alam yung talaga kung nasagot sana ni BP Sara yan. Kung wala sana siyang ginawang kalokohan doon sa pera na yun.
di walang ganito. Di ba? Walang butas na gagamitin sa kanila. nangyari? Wala. Wala siyang naipakita at hindi na siya nagpakita. Doon pa lang sa Kongreso, hindi niya na nga maipakita. Abay heto, pati sa Senado, hindi niya rin naipakita. Kaya dapat lang na maituloy itong pagdinig na ito para malaman natin, malaman ng taong bayan. Inday, nilustay mo nga ba ang Hala. kaban ng bayan? Hala. Tanong ba yun? Nilustay mo nga ba, Inday? So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video ito ay mula kay The News Board. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, again, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisis. So, like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Malinaw pa sa klaro yun. Nagkagulo na nga. Grabe naman yun. Ilalaglag talaga nila si Chis Escudero. Ganyan na ba sila desperado? Ang sa akin lang talaga dito, men. Kung wala namang talagang masamang ginawa yung kampo nila. Bakit kailangan nilang kontrolin? 'Di ba? Yung mga mga taong pwedeng magpatuloy ng mga nila, mga tawag diyan. Nakaka-stress kung iisipin. Biruin nyo si BP Sara. Di ba? Kung lang talaga kung ginamit niya lang talaga sa tama yung pera. Or sige men, sabihin natin men, na kasi yung pinag-ngangangaw ng kabila is yun about yun sa confidential funds nga, di ba? So bakit daw kailangang anuhin yun? Tingnan kung confidential funds, something like that. So, sige, given na confidential funds nga siya. So, bakit nga ba ganyan? Kasi ganyan din yung reasoning ko dati. Nadala ako sa reasoning na confidential fund nga, di ba? Ikaso lang, men, siya lang din kasi yung gumagawa ng butas, di ba? Dapat, neat niyang ginawa yun. Like, hindi questionable. Kasi, halimbawa ganyan, napag-alaman, sino si Mary Grace Piatos. Tapos, nung tinignan yung mga records, wala palang taong ganyan na nag-i-exist. So, pagdududahan talaga siya. 'Di ba? Parang lang yan parang mga random checkpoint lang yan. 'Di ba? Or sa, kunyari, mga tawag siya mga traffic enforcer. Yung mga traffic enforcer na yan, kapag hindi sila nag-checkpoint or wala silang reasons para parahin ka, hindi ka talaga nila, hindi ka talaga, for example, wala kang lisensya, pero nag-helmet ka. Hindi ka talaga nila masisita. 'Di ba? Kung naka-helmet ka. Kapag hindi ka naka-helmet tapos wala ka pang lisensya, edi ngayon mahuhuli ka ngayon na wala ka palang lisensya. 'Di ba? Parang ganyan lang din 'yan sa confidential funds na confidential funds nga 'yan. Paano nakitaan ka ng butas 'Di ba? Sino yung Mary Grace Piatos na 'yan? Tapos ang bilis namang naubos ng pera na 'yan. 'Di ba? So, sana, kung gusto nilang malinis talaga yung pangalan nila, pwede lang naman. 'Di ba? Ano bang epekto sa kanila if ever ipalabas talaga nila kung sino yung Mary Grace Piatos na 'yan? 'Di ba? Ano bang magiging epekto doon? Anong tawag diyan? Bigla bang magba-blackout yung Office of the Vice President if ever ilantad yung taong 'yun, or bawal bang maarawan 'yun? Mga ganun, may disease ba yung taong 'yun? Bakit hindi nila kailangang ilabas? Dapat ilabas nila kasi yun yung sasalba sa kanila Yung reasoning nila kung saan napunta yung confidential funds. Pwera na lang siguro. Kung yung pera, wala na. Diba? Ay nako. Kaya anyways, doon pala sa mga senador, maging matalino na tayo. Huwag na tayo magdagdag ng artista. Please lang. Kasi sana nadala na tayo dati doon kay Robin Padilla. Kasi ako sobrang dismayado talaga ako kay Robin Padilla. Na parang hindi na taong bayan yung pinoprotect niya Parang yung na nila silang Duterte, silang Kibuloy, di ba? Parang napakapangit ng ganun talaga. So yun lang naman kayo masasabi dito. Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Pilipinoisis, like, comment, share, subscribe. Pilipinoisis.